Amen. God's good. And all the time. Isa pa, palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang ganda po nung mga pasimula po natin, from presider, talagang nakaka-bless po. Sabi nga po ng ating presider po, ni Sister Ray, sabi niya, yung God po natin, yung God po natin na yung sa Old Testament saka yung sa New Testament is kung ang pagkakaalam po natin, pagkakaintindi natin is not the same. Kasi sa Old Testament parang galit nga, tapos pagdating naman dito sa New Testament, our Lord Jesus Christ is very humble, no? But sabi nga po ng ating pong presider na kung titignan po natin parang lagi pong galit ang Diyos during that time. Pero because of the grace of God, sabihin mo sa iyo katabi, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi na po galit ang Diyos sa atin. Amen? Ang Diyos po natin na ating pong pinagdilingkuran, ang ating pong Diyos ngayon na ating pinapalatayanan, siya po ang Diyos po na nagmamahal po sa atin. Amen? Through the Lord our Jesus Christ. And today po, first week of June, wala po tayong series nung kagaya po ng mga nakaraan. But patuloy pa rin po tayo sa mensahe ng Panginoon at this month po, ang maririnig po natin na mga mensahe po during this month ay all is encouragement. Encouragement for every one of us. Amen? And today, the topic po is, sabay-sabay nga po natin basahin, stand firm, strengthen one another. Amen? Before we start, let us pray again and let us commit this to the Lord. Maraming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat pong muli sa araw na ito. Thank you for the wonderful praise and worship, O God, na amin pong naranasan, ang presensya mo, O God. Naranasan po namin ang kapangyarihan mo sa pamamagitan po ng mga awitin, O God. Muli, O Diyos, ay amin pong nadama kung gaano mo kami kamahal, O God, na kung paano po yung biyaya mo, O Diyos, ay hindi po nagkulang sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama for the people, O God, sa mga anak mo na ginamit mo kanina, O God, to worship you, O God, in spirit and truth. Yun din po, O Diyos, sa mga kapatid ko, O God, na patuloy, O Diyos, na ginagamit mo, O God, from presider, O God. Salamat po sa kanilang life, O God, na naging channel of blessing, O God, ng kalakasan na bawat isa sa amin. And today, O God, we commit, kinukommit po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong pag-aaralan, O God, sa araw na ito. Dalahin ko po aming Ama, ang iyong abang lingkod. Patuloy niyo nga po akong gabayan at patnubayan. At patuloy, O Diyos, ako po'y pagkalooban niyo, O Diyos, ng kapahayagan, O God, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. At ang tanging salita mo lamang, O Diyos, ang lumabas sa aking mga labi. At pakipan mo nga po ito, O God, ng iyong kapangyarihan. At patuloy naming maranasan, O God, sa pamamagitan ng mga salita mo, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama. We pray, O God, open our heart, spiritual mind, O God, upang ang mga salita mo, O Diyos, ito po ay aming tunay nga, O Diyos, na mga ranasan, O God, at maunawaan, O God, at ikaw aming Ama, ang humipo sa puso po ng bawat isa, O God, at patuloy, O Diyos, na ang salita mo, O Diyos, ay madaman nila, at ito po, O Diyos, ay patuloy maranasan po nila sa kanilang mga buhay. Salamat po aming Ama, at patuloy, O Diyos, sa hapong ito, O Diyos, ang bawat salita mo, O Diyos, ay itataas lamang namin sa iyo, O aming Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, again, we start. Stand firm, strengthen one another. So sa panahon po ngayon, kagaya nga po na sinabi po natin, presider, yes, marami pong mga pagsubok, marami po tayong mga pinagdaraanan, marami pong mga trials po na hindi po natin maiwasan na dumarating o dumadaan po sa life po natin. Amen. Even we are a Christian, hindi po tayo exempted. We are not exempted po. Doon po sa mga trials, doon po sa mga situation, O God, na situation na lalo na hindi po natin inaasahan. Amen. May mga situation, may mga trial po tayo na nararanasan na hindi po natin inaasahan na bigla na lang dumarating sa buhay po natin. Kaya for today ay atin pong i-remind po ang bawat isa to stand firm. Tayo po'y maging matatag. At ang importante po ay maging kalakasan po tayo ng bawat isa. Amen?
palakasan po tayo ng bawat isa or magpalakas po tayo sa bawat isa. So yan po yung ating pong titignan po natin kung paano po natin yan gagawin at paano po natin yan mararanasan. Sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing. So yan po yung paalala ni Apostle Paul dito po sa aklat ng Thessalonica. Sabi niya, therefore, encourage one another and build one another up. So sabi niya, encourage po and build another up. Dahil po, even as a Christian po, talaga po minsan dumarating po yung time na nangihina po tayo. Amen? Minsan may dumarating po yung time na talagang minsan parang pakiramdam natin na parang yung nawawala na tayo sa focus because of the situation na nararanasan natin minsan sa buhay po natin. Kaya pinapaalala po sa atin ni Apostle Paul, ito po sabi niya, therefore, encourage one another. Sinabi niya po yan, therefore. So, mean to say, therefore, sinasabi niya yan sa atin na may gagawin tayo. Amen? We are a part. As a Christian, meron po tayong part. Meron po tayong part to one another. Amen? Ano po yung part natin? To encourage one another and build one another up. Amen? Nakikita po natin. Alam naman po natin, no? Tayo po magkakakilala naman po tayo rito. Kilala po natin ang bawat isa. At I believe po na nalalaman po natin yung situation po ng bawat isa. Amen po ba? Amen. And I believe po na pag nakikita po natin o nararanasan, and I believe, because one spirit po tayo, no? I believe we are one spirit. Kaya nararamdaman po natin kung ano man po yung kakulangan, kung ano man po yung sitwasyon ng kapatid po natin. Amen. Because we are one spirit in Christ. So ganyan po dapat tayo as the body of Christ. Amen. Diba? As a body, kaya nga po tayo body. Kapag po di ba sabi nga, may kasabihan nga tayo, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, di ba? Kaya pagka sumasakit yung kuko mo sa paa, lalo na yung kuko sa paa, di ba? May ano tawag doon? Ingrown ba? Ingrown pala. Ingrown. Di ba pagka sumakit yan, talaga minsan umaakit yan hanggang bunbunan, di ba? Hanggang bunbunan yan, lalo sa akin, talagang ramdam ko yan. Hanggang bunbunan ko, talagang ramdam ko yung sakit na yan. So ganun po yun. Because why? Because kahit kukulang po yan, part po ng body yan. Part ng body po natin yan. Kaya yan po, nararamdaman ng buong katawan. Kaya yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. So ganun din po tayo as a body of Christ, as a Christian, na pagka po meron po tayong mga kapatid, meron po tayong mga kasama na nanghihina, dapat nararamdaman po natin. Nararamdaman po natin yan. Why? Because we are in one spirit. Amen? Amen. Sabi po rito, stand firm. Stand firm means to remain grounded in your faith, values and conviction no matter what trial or temptation comes your way. So sabi dyan, no matter what trials or temptation comes your way. Intentional decision to hold on to God's truth and grace, even in a world full of pressure, distraction, or spiritual opposition. Amen? So in our life as a Christian, meron din mga pressure, may mga pressure po na dumarating po sa atin. Amen? At hindi po natin maiwasan yan, di ba? Sabi nga lalo na pagka end of the month. Yan, di ba? Pag end of the month. Di ba? Talagang nandyan na yung mga kaibigan natin. Nandiyan yung kaibigan natin si Judith, di ba? Kaibigan natin si Judith, saka yung kapatid niyang si Bill. So yan yan si Judith saka si Bill. So minsan kaya ganun Kaya may pressure. Pero I believe naman po, no, lahat naman po tayo, nagtitiwala po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya yung pressure po na yan, hindi po yan nakaka-apekto sa life po natin. Amen? Yes, may pressure. At yung pressure po na yan, hindi po yan nakaka-apekto po sa Christian life po natin. Amen. Kaya tignan mo yung katabi mo. Mukhang press na press. Walang ka-pressure. Amen. Relax lang. Ayan. Relax na relax, di ba? Pag nakita mo yung katabi mo, pag nakita mo yung kapatid mo, relax na. Relax ka na rin, di ba? Ganun po yun. Kasi nga, one spirit kasi tayo. So, kaya sabihin mo sa katabi mo, relax lang.
Relax lang. Amen? Bahala ang Diyos sa atin. Amen? So sabi rito, God often uses His people to strengthen each other. When one is weak, another can lift them up. So, when one is weak, another can lift them up. Amen? So, yun po yung ibig sabihin niyan, yung pagtutulungan ng bawat isa. Kaya nga po sabi ng Romans chapter 8, verse 28, alam na alam niyo po yan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them are called according to His purpose. Amen? So, ganun po yung promise ng Lord sa atin. All things work together for good. Lahat po tayo, ibig sabihin po niyan, as a Christian, as a body, nandun po yung pagtutulungan. Kaya nga sabi diyan, can lift up another one. Amen? Nililift po natin sila. Amen? So, yun po yung po natin as a Christian. Ayan, naalala niyo po yung picture na yan. So, kaya nga po, praise God, Praise God. Dahil, sabi nga, we are called according to His purpose, sabi. Yun po yung, kaya po, ang grace keeper po, ito pong church po natin, purpose po ng Lord to na tayo po ay pagsama-samahin po lahat tayo rito. Tayo po ay binuo ng Lord. Pinagsama-sama niya po tayo rito sa isang community to be as one. Amen? To be as one. At nakita po natin, nakita niyo, ang sasaya natin dyan, Nakita niyo ba yan? Sasaya natin yung natin dyan. Talagang yun yung nagsisimula pa lang tayo. Talagang makikita natin dyan yung as one, makita natin dyan, naranasan natin yung pagmamahalan ng bawat isa, yung naranasan natin dyan yung love talaga. So, kaya napakabuti ng Diyos dahil alam po natin yung purpose ng Lord, kaya po tayo pinagsama-sama para parehas po tayo, maranasan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin ng bawat isa. Amen? Kaya sabi dyan, you need to be aware of what others are doing. Applaud their efforts, acknowledge their success, and encourage them in their pursuit. Amen? So yun po yung dyan, na we believe naman po, lahat naman po tayo, every one of us dito po, na nakikita po natin kung paano po tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Kung paano po natin naranasan yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya sabi nga rito ni James Tobal, si James Tobal, medyo hindi ko po kilala yung mama na yan. So sabi niya dyan, when we all help one another, everybody's win. Amen. Sabi dyan, when we all help one another, everybody's win. Amen. So yung ganun po ka-importante yun. Ganun po yung ka-importante yung pagiging isa po natin. Yung pagiging isa natin as a body, yung pagiging pagkakabuklod-buklod po natin. Amen. Kaya meron pong katagumpayan. Yung katagumpayan po na yan, through our Lord Jesus Christ, na naranasan po natin. Amen. Kaya we are victorious through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sabi po rito sa Romans chapter 12 verse 10, kaya sabi dyan ni Apostle Paul, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Amen. So be kindly affectionate. Yung affectionate ko, ibig sabihin yun, merong affection sa bawat isa. Yung merong talagang yung talagang nararamdaman mo siya. Yung nararamdaman mo talaga siya. Amen. So, ano po bang gusto natin? Yung nararamdaman mo siya o gusto mo siya magparamdam sa iyo? Di ba? Baka kabahan ka, baka matakot ka naman pag siya nagparamdam sa iyo. Mas maganda na yung nararamdaman mo siya, di ba? Kaysa siya yung magparamdam sa iyo. So, ganun po yung natin. As a body of Christ. Amen? So, dito, why we need to strengthen each other? Sabi rito, God commanded that His people encourage each other because He knows we need it. In the Gospel of John, Jesus warned that in this world, you will have trouble. Amen? Sabi niya, in this world you will have trouble. Which He then followed them in a much needed encouragement. But sabi niya sa John chapter 16 verse 33, ano po sabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Amen? Dahil Jesus Christ, alam niya po naranasan din po mismo ng ating Panginoong Hesus yung mga trial. Naranasan din po niya nung ating pong Panginoong Hesus nandito po sa lupa,
may mga trial din po siya na naranasan. Di ba? Tinukso din po ang ating Panginoong Hesus. Remember that? In Matthew chapter 4, di ba? Tinukso din ng kaaway. Tinukso din ng kaaway ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating Panginoong Hesus, dumaan din siya sa mga trial. But pinagtagumpayan po ng ating Panginoong Hesus yun. At yung tagumpay po na yun, kasama po tayo ron na pinagtagumpayan. Amen, na nagtagumpay na rin po. Kaya sabi niya, John chapter 16, verse 33, "But take heart, I have overcome the world." Napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Hesus yung mga temptation po na yun. Amen. Napagtagumpayan na po niya sa pamamagitan po ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus. Amen. Kaya po tayo po ay already victorious na po through the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen. Kaunti lang po ito. Anong oras na ba yan? Maaga pa naman. Okay ba sa inyo mga 50? Mga 50 po yan eh. Pero wag na lang lahat. Kaunti na lang. So sabi dyan, why we need to strengthen each other? Sabi, when encouragement is absent from the life of a church people will feel unloved, unimportant, useless, and forgotten. God knows His people are in need of grace-filled reminders, so He calls us to encourage each other every day until His Son return. So, ganun po yun. Kapag po yung encouragement na wala po sa bawat isa, makakaramdam po tayo na parang hindi po mahalaga. Hindi po tayo mahalaga. Amen? So, kaya po napaka-importante po ng encouragement eh. Kasi pag wala po yung encouragement na yan, sabi nga, may mga tao po, no? It's not all. Merong mga tao po na nakakaramdam po sila na parang hindi sila mahalaga, di ba? Parang hindi sila importante, parang hindi sila mahal. Po, yun po yung minsan nararamdaman ng iba. Nararamdaman po ng iba na parang nakakaramdam sila ng hindi ayos sa life nila doon sa kinalalagyan nilang situation. Kaya yung encouragement po, napaka-importante po niyan na ibabahagi natin sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi naman kasi kailangan na malaking-malaki na yung pagproblema niya, malaking-malaki na yung pagsubok na pinagdadaanan niya, yung talagang dapang-dapa na siya, saka natin siya i-encourage. So, hindi natin kailangan maging ganun muna siya. I believe, na kahit simple lang, kahit a simple trial lang na pinagdadaanan niya, kahit maliit na trial lang, doon maranasan pa rin niya yung encouragement doon sa life niya ng bawat isa sa atin. Amen? How much more pa kung talagang malaki na yung pinagdadaanan niya. Yung sa maliit na pinagdadaanan niya, doon sa maliit na trial na encourage natin siya, how much more doon sa mas malaki. Amen? Kaya siya lalakas siya at mararamdaman niya yung pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? Makakaramdam siya ng pag-asa. So yun po yung encouragement na yun, nag-ano po yung epekto po niyo sa isang tao pag-asa. Kaya kung minsan, di ba, kumisan nga hindi mo na kailangan gumamit ng napakaraming salita eh. Halimbawa, meron tayong kapatid o kaibigan na nakita natin na may pinagdadaan ng pagsubok. Minsan nga hindi mo na kailangan ng napakaraming salita. Minsan nga, akbayan mo lang, di ba? Tapik-tapikin mo lang. Tapik-tapikin mo lang siya, akbayan mo lang. Parang na siya, di ba? Gumagaan na yung kalooban niya. Kung babae sa babae, minsan yakapin mo lang di ba? Naiiyak na. Pag nayakap mo, naiiyak na siya. Ibig sabihin, nararamdaman niya. Nararamdaman niya yung mayroon siyang kadamay. Amen? Meron siyang kasama. Nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. Amen? Sa mga lalaki naman, ganun. Minsan kamayan mo lang tapikin mo lang, akbayan mo. Minsan nakakaramdam na siya ng kapayapaan. So, ganun po yun. Amen? Ganun po kahalaga po. Encouragement na po yun. Hindi po natin kailangan mag-isip pa, ano kayang pwede kong sabihin dito? Ano kayang pwede kong Bible verse? Di ba? Minsan mag-iisip pa tayo, ano kayang mga Bible verse pwede ko ibigay dito? Ano kayang word of God na pwede ko ibigay dito? Di ba? Minsan nag-iisip pa tayo ganun na para pumayapa siya. Ganon. Kapatid, okay po yun, maganda po yun, word of God. Okay po yun, na maibahagi natin sa kanila na maging kalakasan niya. But sabi ko nga, maakbayan mo lang, mayakap mo lang siya, yun na, mararamdaman na niya. Mararamdaman niya na yung kapayapaan, mararamdaman niya na hindi siya nag-iisa
sa situation niya. So ganun po kahalaga, encouragement na po yun. Amen? Sabi nga rito sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. So ganun po yun. Sabi niya, let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. So ganun po yun. Yun po yung action ng pagmamahal po natin. Action po yun ng pagmamahal po natin, lalo na po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Sabi nga rito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10. Ano po sa Tagalog yung Ecclesiastes? Sa Tagalog? Alam niyo po yan, di ba? Mangangaral. So mangangaral. Parang ano parang yung sa Bible study namin, minsan nagtatanungan kami. Pagka tinanong, pakibuklat nga sa aklat ng Jaime. Jaime. Hindi hanap Jaime. So ano po yung Jaime? Sabi ano yung Jaime? Sabi nila, akala nila yun yung Tagalog ng Santiago. Ng James, kala niya yung Tagalog ng James, yung Jaime. So hindi po Jaime, James po yun. So yun. So kaya rito sabi sa Mangangaral chapter 4 verse 9 and 10, sabi po rito, two are better than one because they have a good reward for their toil. For each they fall, one will lift up his fellow. But who to him who is alone when he falls and has not another to lift him up? Amen. Kaya napakahalaga po niyan, sabi niya, two is better than one. Amen. Two is better than one. Kaya po pag nakikita po natin, lalo na po yung kapatid po natin na parang nalulungkot siya, ganyan po minsan Minsan kasi ang kaaway, ang gagawin niya pagka ang isang tao nakaramdam ng kalungkutan, ang gagawin po niyan, isolated. I-isolate niya yan. Ang gagawin po ng kaaway, gusto niya mapag-isa. Mapag-isa siya, gagawin mapag-isa. Kasi pag mapag-isa ka pag nag-iisa ka, di ba, ang daming naiisip, lalo kang nalulungkot, lalo kang di ba, lalong parang bumibigat yung pakiramdam. Yan yung gustong-gusto ng kaaway na lalo tayong mabigatan, lalo tayong malungkot, lalo tayong ma-depress, lalo tayong mag-isip at mawala yung katayapaan natin. But praise God, dahil alam na po natin through the Word of God, alam natin na kaaway gagawa ng paraan para hindi natin maranasan yung kapayapaan at hindi natin maranasan yung biyaya ng Diyos. Amen. But sabi po rito, meron po tayong kasama. Amen. Meron tayong kasama. Two are better than one. Kaya po tayo nandito to each other. Amen. To each other. Para po sa isa't isa. Kaya po pag nakikita po natin, pag nalaman po natin na meron tayong kaibigan o meron po tayong kapatid na dumaranas po ng kalungkutan, dumaranas ng depression, kailangan po tayo yun. Amen. Kailangan po nila ng karamay. Amen. Kailangan po nila ng kasama. Kailangan po nila ng katulad mo. Sabihin mo sa iyong katabi ng katulad mo. Amen. Na magpapalakas sa kanya at magli-lift up sa kanya. Amen. Yun po yung kailangan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. Praise God. So, sabi naman dito, how do I grow and strengthen one another? Focus on building meaningful relationship, offering encouragement through words. So yun po yun. Through words, action, and actively contributing to a positive and supportive environment. So yun po yung kailangan. Focus on building meaningful relationship, offering encouragement through words. Through words, action, and actively contributing to a positive and supportive environment. So yun po yung part po natin. Yun po yung part po natin sa bawat isa. To strengthen one another. Amen. Para palakasin po natin ang bawat isa. Napaka-importante po nung pagpapalakasan po natin sa bawat isa. Amen. I believe, lahat naman po tayo, yes, nandun po tayo sa part na talagang minsan sinasabi natin na malakas ako, pero darating din yung time na talagang makakaranas ka ng panghihina. Kaya nga, napaka-importante na ng bawat isa sa atin to strengthen one another. Amen? Sabi rito, strengthen one another is to grow in the Word of God.
Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each one another with all the wisdom to give sing psalms and hymn and spiritual song to God with thankful heart. Amen. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 16. So, yun po yung mga pwede natin gawin. Pwede po natin silang ayayin mag-awitan, pwede po natin silang ayayin mawit, o kaya, and then mag-sharing po tayo. So, ganun po yung pagpapalakas. Sharing the Word of God, yung umawit ng mga papuri sa Diyos, kagaya po nung inawit natin kanina, yung mga paano po yung pagpupuri sa Diyos para lalo pong malit yung spirit niya. Amen? Para po lalo po siya malit. Sasabi dyan, strengthen one another, grow in serving other. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Amen? So lahat po tayo, every one of us, dinagyan po tayo ng spiritual gift. Meron po tayo lahat spiritual gift na binigay po sa atin ng Diyos. Amen? So yung mga spiritual gift po na yan, na binigay po sa atin, pwede po natin gamitin yan. Gamitin natin to strengthen one another. Amen? Tapos, yan po yung kasama na po yan sa pagdilingkod po natin. Kasama po yan sa pagdilingkod natin sa Diyos kung paano po natin pinapalakas yung ating pong mga kapatid. Amen? So, ganun po yan ka-importante, yung strengthen one another. Sabi naman po rito, grow in fellowship. Kailangan po natin lumago, lalo na po sa fellowship. Amen? Sa fellowship po ng bawat isa. Let us think a ways to motivate one another to act of love and good works. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, ibig sabihin po niyan, yung meeting one together, amen? Kasama po yung fellowship na yun. Kaya po kahit po kami, kami po as a pastor po, napakalaking kagalakan po sa amin. Napakalaking kagalakan po sa amin na nakikita po namin kayo every Sunday na nakakasama po namin dito. Amen? Nakikita po namin kayo, kami po mga tumatayong pastor dito, na yung kagalakan po namin, na nakikita po namin kayo na nakaupo dyan, na patuloy na tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos. Amen? At I believe naman po na every one of us, nandun po yung kagalakan pag nakikita po natin yung mga kapatid po natin, nakatabi po natin ngayon. Amen? Amen? Kaya yung katabi mo ngayon, tignan mo po yan. Amen? I believe next week katabi mo pa rin yan. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen? At we pray po, we pray and we declare po, lahat po ng mga bakanting upuan po dyan na nakikita po natin, God will provide. Amen? God will provide. Siya po ang magpo-provide, siya po ang magdadala ng mga makakasama po natin, na makakatabi po natin. Amen? Para po sa ating pong pakikinig at pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Matindot. Sabi rito, how to strengthen one another. Be present, not just speak. Don't underestimate the ministry of phone call, handwriting note, a shared cup of coffee, or a silent prayer. Amen. So, ganun po yung kasama po yan, sa pagpapalakas po sa ating mga kapatid. Nandiyan po yung ministry of phone call. Amen. Yung phone of friend, call of friend, di ba? Minsan kung di man natin siya ma-meet, di ba? Binigyan tayo ng Lord ng mga cellphone. Amen. I believe naman po lahat po ba rito mayroong Facebook? Amen. Lahat po rito mayroong Facebook, Meron po tayo mga Facebook, meron mga Messenger. So, minsan isang pindot lang isang click lang, like mo lang, di ba? I-like mo lang, i-love mo lang, di ba? Talagang nandun na kagad mapipignan niya na nandyan ka. Amen. So, kaya pwede nating tawagan, pwede nating i-message, through tawag, di ba? Pwede nating gamitin yung mga phone na yan na biyaya ng Diyos sa atin para magamit natin to strengthen one another. Amen. At kung may time naman po tayo, pwede naman po natin silang ayain. Coffee fellowship, di ba? Ka-fellowship naman. Yan. Coffee o chai. Kung ayaw ng coffee, chai naman, di ba? Pwede kayo mag-chai, shawarma, mga ganyan ba? Fellowship niyan.
eating fellowship para magpalakasan. Palakasan po hindi po ng kain palakasan po ng espiritu. So yun po yung ano natin, yung coffee, ganyan. So kung may time po tayo, kung magagawa naman po natin yun. Amen, I believe magagawa naman po natin yun. And then ito po, share stories of faith. So kasama po yun, share stories of faith. Kasama po yung pag-share. Pag-share po natin ng mga karanasan po natin, ng pananampalataya po natin, kung paano po natin sila palalakasin. Pwede po natin ikwento sa kanila kung paano po natin naranasan yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, paano natin naranasan sa pananampalataya natin yung kaluwalhatian ng Diyos, kung paano po yung mga answer prayer na matagal na natin pinagpe-pray, na ibinigay sa atin ng Lord, and then kung paano po yung mga biyaya niya naranasan po natin sa buhay po natin. Kasama po yun sa pag-share po natin. Amen. Yung story po na naranasan natin through our Lord Jesus Christ. Amen. And then, this is another one important. Pray for them and let them know. Sabi, when someone knows you are praying for them, it changes everything. It reminds them that they are not alone in the fight. James reminds us that the prayer of a righteous person is a powerful and effective. Amen. So kasama po yun ng prayer. Pray to one another. Pwede po natin sila ipag-pray po natin sila para po maramdaman po nila, maranasan po lalo nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi dyan, praying them, it changes everything. Amen. We believe na the power of prayer. Amen. Prayer changes everything. Amen. Lahat po yan sa pamamagitan ng panalangin, kaya pong baguhin ng Diyos yung situation po na meron po yung kapatid po natin na pinagdadaanan. Amen. And we believe, grace is greater than all. Amen. Higit ang biyaya sa lahat ng bagay. Kahit po sa problema, sa pagsubok na pinagdaraanan po ng bawat isa, higit pa rin po ang biyaya ng Diyos na galing po sa ating Panginoong Hesus. Amen. This is our final thought. Encouraging others is one of those essential habits. It's part of how we strengthen each other for the journey of faith. And when we do it regularly, it not only blesses others, it strengthens us too. Amen. So, kung yan po ay magagawa po natin palagi po kasama po sa buhay po natin, as a Christian, lagi po yan lagi po yan kasama sa life po natin, yung magpalakas, maging kalakasan po ng bawat isa, at maging pagpapala po sa bawat isa. Amen. Napaka-importante po nyo na we are a channel of blessing. Amen. To every one of us. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us stand up. At for a minute po, pwede po ba nating yung hanap po kayo ng isang tao po na pwede nyo pong ipag-pray ngayon. Ipag-pray nyo po siya. Ipag-pray nyo po siya kung ano po yung gusto nyo ipag-pray sa kanya. Do it po. Ipag-pray nyo po siya. I believe na ang Diyos po ang kikilos, and I believe ang Diyos po ang mangungusap sa kanilang mga puso. Let us begin to pray.
Hallelujah, Jesus. We thank you, O God. Salamat po aming Ama. Salamat po Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan na O God. Patuloy O Diyos sa oras na ito. Salamat po sa presensya mo aming Ama. Salamat po O God na ikaw po ang nakababatid, nakakaalam ng tibok ng puso ng bawat isa sa amin O God. Salamat po aming Ama sa mga kapatid ko, Diyos, sa mga panalangin ng bawat isa, O God, na ito po ay nakarating sa biyaya ng iyong trono, aming Ama. Napatuloy, O Diyos, ikaw po ang nakababatid at nakakaalam, O God, ng nilalaman ng puso po ng bawat isa. Salamat po, aming Ama, sa mga panalangin ito. We believe, O God, na ito po ay pagyayariin mo at pinangyari mo na sa kanilang mga buhay. Salamat po, aming Ama, at patuloy, O Diyos, na maranasan po ng bawat isa ang biyaya mo, ang pagpapala mo, ang kalwalatian mo, at yun din po, O Diyos, ang pag-ibig mo, O God. At ikaw patuloy, O Diyos, ang yumakap, O God, sa bawat isa, O God, at maranasan nila patuloy ang presensya mo sa kanilang buhay sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, na patuloy, O God, na ikaw ay mararanasan namin sa aming mga buhay, aming Ama, na patuloy, O Diyos, na ikaw ang kikilos at gagawa, O God, sa buhay po ng bawat isa. At patuloy, aming Ama, sa iyo ko po tinataas, pinagkakatiwala, aking mga kapatid, O God, na patuloy, O Diyos, ikaw po ang nakababatid at nakakaalam, O Diyos, ng kanilang mga pangangailangan o kanilang kalalagayan. At I believe, O God, na ito po ay hinigitan mo na ng iyong biyaya, O God. At patuloy, O Diyos, ang kagalakan, O Diyos, ay kanila pong mararanasan, ang kapayapaan sa kanilang mga buhay, O God. Salamat po aming Ama sa kalakasan na nagmumula sa iyo, O Diyos, na pinagkaloob mula sa amin, O God, at yun din po, O Diyos, sa kapayapaan, sa pag-ibig, O God, na pinagkaloob mula sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, na patuloy, na ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan sa aming araw, aming buhay, O God, sa aming pang-araw-araw. Salamat po aming Ama, at patuloy, O Diyos, na sa iyo po namin tinataas, pinagkakatiwala ang buhay po namin sa aming mga buhay, O God, ay patuloy, O Diyos, ang biyaya mo ay patuloy po naming maranasan. Lahat po ng ito, aming Ama, ay sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po.